Congressman Paulo Duterte napahiya kay Sandro. Sandro, matagal nang nakita ito, at Congressman Tino nilabas na ang ebidensya ng di umano'y ghost project ni Pulong. Grabe, ano itong lumalabas ng balita ngayon? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Napahiya ba si Pulong? Sandro at Tino ang patama, pero may mas malalim pala. Sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. For plenty of weeks, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Alam mo yung taong sobrang kampante, yung tila tipong akala niya walang makakahuli sa kanya? Ganun daw si Pulong Duterte. Pero teka lang, bago mo siya husgahan, may nakita na pala si Sandro noon pa, at ngayon si Congressman Tino may binunot na ebidensyang matagal nang nakatago. Pero bago natin pag-usapan yan, may mas malupit pa. Kasi noong una, akala ng lahat si Pulong lang ay matapang, yung naglalabas ng baho ng iba. Walang ghost project sa Davao, sabi niya. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. Pero may problema. May mga dokumentong hindi nagsisinungaling. Sabi ni Tino, 121 flood control projects daw ang nirepaso nila. Pero teka, 80 doon, may problema. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Hindi maliit na pagkakamali, may double funding, overpricing at mga project na wala sa GAA. Ang masakit, yung iba kulang sa detalye, parang nilikha lang para magmukhang totoo. Pero hindi pa yan ang twist. Sabi ni Pulong, lahat yan existing, may mga structure. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Pero kung ganoon, bakit may 3.44 bilyong piso na hindi matukoy kung saan napunta? At kung talagang transparent, bakit defensive agad? Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sandro, tahimik sa umpisa. Pero nang pinanatin si Pulong, si Romualdez ang tinawag na rotten system. Lumabas bigla si Sandro, sabay ngiti, sabay sabi niya, baka kasi abala ka sa paghahanap ng 51 bilyong piso sa distrito mo. Maka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Mas mainam rin daw kung itutuon na lang ni Sandro ang oras niya sa pag-a-account ng trilyones na ninakaw at ikinartel umano ng kanyang tiyuhin na si dating House Speaker Romualdez at malapit na kaibigang si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Boom! Parang suntok na may laman. Pero teka, hindi pa tapos. Pulong sinubukang magpaliwanag na kesyo DPWH Region 11 has clarified everything, na kesyo walang ghost projects dito. Pero ayon kay Tino, hindi ito tungkol sa politika, tungkol ito sa papel, kontrata at mismong pondo ng bayan. Therefore, kung talagang malinis, bakit may project na nakalista pero walang eksaktong lokasyon? Bakit may dalawang kontrata sa iisang ilog? At bakit may project na nagastos ng 30 milyong piso para sa 120 meters lang pero binadgetan para sa 375? Hindi mo kailangan ng math para makita kung sino ang nadulas. Habang si Pulong galit na galit, ang mga netizen tahimik pero nagbibilang. Kasi minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig, lalo na kapag may ebidensya na nagsasalita mag-isa. At habang pinipilit ni Pulong na sabihing may mga istruktura dan, ang tanong, lahat ba ng istruktura totoo o may tinatayo lang sa papel? Ang tanong, totoo ba ito? Kasi sabi ni Tino, kung may managot, dapat managot. Simple lang yan.
Pero sa mga sanay magtago sa ingay ng kapangyarihan, ang simpleng katotohanan masakit pakinggan. At kung si Sandro matagal nang nakakita ng pattern at si Tinyo naglabas ng mga numero, baka nga hindi lang to away politika, baka ito na ang simula ng pagbubukas ng mga ghost project na matagal nang buhay sa papel pero patay sa katotohanan. Pulong Duterte, sabi mo walang ghost project sa Davao, ngunit sabi ni Tinyo may ebidensya daw. Ang tanong, alin sa kanila ang totoo? Have mercy, O God. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng ito, mga iskandalo, kasinungalingan at pagtakbo sa pananagutan, may isang paalala mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Proverbs 21 verse 3, to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Sa Tagalog, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa handog. Ibig sabihin, kahit gaano karaming pangako, proyekto o handog ng tao, kung walang katotohanan at pag-ibig, walang halaga sa ating Panginoong Diyos. Pero dito rin natin nakikita ang kabutihan ng ating Panginoong Yesus, kasi kahit bulok ang sistema, kahit madumi ang puso ng ilan, may biyaya pa rin siya, may pag-asa pa rin, may tawag pa rin sa pagbabago, kaibigan. Kahit gaano pa kadungis ang ating pagkatao. Kung pagod ka na sa gulo ng mundo, kung sawang-sawa ka na sa kasinungalingan ng mga nasa kapangyarihan, lumapit ka sa ating Panginoon Yesus. Hindi mo kailangang maglinis, hindi mo kailangang malinis bago siya lapitan, dahil siya mismo ang lilinis sa atin. Siya ang katarungan na may awa, ang katotohanan may pag-ibig, at ang kapangyarihang hindi kailanman nabibili. Kaya kung handa ka na, kaibigan, isuko mo na ang lahat sa Kanya. Ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan at katotohanan. Nakikita niyo po ang mga maling gawain sa mundo at alam niyo rin po ang sugat ng aming bayan. Linisin niyo po kami at gabayan niyo po kami na mamuhay ng tapat, hindi sa takot kundi sa pag-ibig ng aming Panginoon Yesus. Turuan niyo po kaming kumilos ng may katarungan, magsalita ng katotohanan at magmahal kaya ng pagmamahal ng aming Panginoon Kristo. Sa lahat ng ito, sa iyo ang karangalan at kapangyarihan, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at pinupuri po namin kayo magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.